So ngayong hapon, ang aking pong topic, ito po ay pinamagatan kong huwag mong lilimitahan o limitahan ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, kung minsan, nalilimitahan natin. Kasi hindi po natin alam na sa ginagawa po natin, ang dami pa palang tao na pwedeng mapagpala. Ang kaso, nililimitahan natin. Gusto kong makinig po kayong mabuti ngayong hapon para makita lang po natin ano ba talaga ang hinihingi ng langit. Kayo sa inyong palagay, alam nyo na ba kung ano hinihingi ng langit? Tamang meron tayo ditong nagpupure, sumasayaw, at yung iba naman, sumasabay, pumupunta rito dahil sinasamba po talaga natin ang Diyos. Pero ang totoo talaga niyan, kailangan maintindihan po natin bakit natin sinasamba ang Diyos sa lugar pong ito. Alam nyo, sa totoo lang, yung ating mga ginagawa, yung mga umaawit, tumutugtog, ang totoo niyan, yan po ay resulta na lang po yan. Resulta ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, sa kanyang pagkaligtas, yan po ay resulta po yan. At kung bakit ginagawa natin, pinasasalamatan natin ng Diyos dahil sa loob ng isang linggo, iningatan niya tayo. Pero ano ba talaga ang hinihingi ng langit? Ito, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Matthew chapter 20 verse 1 hanggang 16 po ito. Verse 1, ang sabi rito, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. So, ngayon, ang sabi rito, verse 2, nang magkasundo na sila sa upa na 100 salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, sabi rito, nang magkasundo na sila, saka sila pinagtrabaho. Alam nyo dito sa Galilee, wala pa ako narinig dito na basta sinabihan na ni Kuya Narcey, sige humayo ka, na hindi man lang muna nagkaroon ng brainstorming, no? Na hindi man lang muna na-disciple o nakapakinig. Basta lang nung makita sa labas, punta ka sa Galilee, tapos kinabukasan humayo ka. Walang ganon. Kasundo muna. Na ang ibig sabihin, kung talagang papayag ka, ito na yung magiging trabaho mo. Ibig sabihin may kasunduan. Para po tayo narito, bakit tayo nananatili sa lugar na ito? Dahil mayroon ng kasunduan. Verse 3, lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Verse 4, sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Verse 5, at pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Verse 6, nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo rito o dito sa buong maghapon? Verse 7, wala pong magbibigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. So ito muna, tingnan natin. Ang pagtawag ng Diyos, mayroon pong kanya-kanyang panahon. O, tandaan po natin may kanya-kanyang panahon, may takdang oras. So hindi po pare-pareho ang panahon. Mayroong tinawag na, sabi nga dito, umagang-umaga, halimbawa, ang edad niya ay 16 lang, tinawag na kagad siya. At mayroon namang tinawag na mag-aalas 5. Tingnan ko tabi niyo, pag nakakita kayo dyan ng mga katulad ang ulo nito, alas 5 ng tinawag yan. Pero ako mga kapatid, maaga ako tinawag. So yung iba niya, ay hindi na pwede siguro yan. Bakit? Baka hindi nakakayanin, wala nang buhok yan, hindi po nakasalalay doon yun. No? May kanya-kanyang panahon pagtawag. Ito na, nagtrabaho na po silang lahat.
Ngayon, ang sabi rito, verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang magtrabaho. Verse 9, ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang pilak o salaping pilak. Verse 11, sabi dito, nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Verse 12, sinabi nila, 1 oras lamang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Verse 13, sumagot ang may-ari ng ubasan. Sabi rito sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya o hindi kita dinadaya, hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Parang ganito yan. Sabi ni Kuya Narsing, hindi ba nagkasundo na tayo? Habang panahon kayo dito nga gamitin ni Lord na wala kayong tatanggaping allowance, hindi ba pumapayag kayo? Parang ganun yun. Sabi rito, verse 14, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Sabi rito, kayo ba'y nainggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Verse 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli. So palakpakan natin ang Panginoon muna. Kaya nga ang ating pong paksa, huwag mong limitahan ang kabutihan ng Diyos. Ganon si Lord mga kapatid. So ngayon, bakit nangyayari ito? At sa panahon ba natin ngayon, pwede pa ba nating marinig ito sa ating mga kasama at pwede pa rin ba itong mangyari? Sa palagay ninyo? Maaaring sasabihin ng iba, hoy, kahapon ka lang sumama sa choir eh. Bakit may hawak ka ng microphone? Huwag naman sana, no? Huwag naman sana mangyari yung ganon. Kailan ka lang dumating dito? Ikaw na kagad nagmamanage sa amin? Sasagot naman si Ate Cynthia, bakit? Wala ba akong karapatan na italaga yan para mag-manage sa inyo? Alam niyo mga kapatid, ang sukatan ng langit, iba. Iba ang sukatan ng langit sa sukatan ng mundo. Dahil ang sukatan ng mundo ay ganito, titingnan ka munang mabuti. Ikaw ba talaga ay profesional? Ganyan, di ba? Ganyan ang sukatan. Buti na lang walang naniniwala dito na ako ay dating mananahi. Huwag niyo na paniwalaan yan, baka ma-discourage kayo. Pero ako proud naman din ako. Nasabi na yan, dating mananahi lang yan. Bakit? Yung may-ari sa Ate Cynthia, mananahi din naman yan. Katulong ko din dati yan, pananahi. So ibig sabihin, ang sukatan ng tao, ang pamantayan ng tao, yung kalagayan, ay hindi ayos yan. No? Dito makikita po natin, ipinapakita lang ng ating Panginoon Jesucristo, kapag langit ang pinag-uusapan, para sa Kanya pantay-pantay, sino ka man. Ganon kabuti ang Panginoon. Walang nahuhuli sa Panginoon. At walang nauna at sasabihin mo, hindi, mas nauna yan. Hindi, ngayon lang yan. Hindi po ganon ang Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, na may kanya-kanyang panahon ng pagtawag. So dapat nating ikagalak dahil binigyan pa rin tayo ni Lord ng panahon na makasama sa ganitong gawain. Baka hapon nakikita ko po yung mga senior, o nabigyan pa sila ng pabor ng Diyos. So yun talaga yung time na yon ng pagkatawag sa inyo, dapat matuwa po kayo. So matuwa po kayo dahil kayo po ay napabilang sa mga manggagawa. Pero ito ang nakita ko. Talaga naman ang tao, ayaw niya ng napapantayan. Di ba? Ayaw niya ng napapantayan. Ang gusto niya, lagi siyang nakakalamang. Ganon talaga ang tao.
So dito makita po natin, ang hinangaan ko po rito, yung tinawag ng alas 5 ng hapon. Kayo kaya, halimbawa, may papagawa sa inyo na construction, tinawagan kayo, baka pwedeng magtrabaho ka, meron lang ko ipagagawa sa iyo. Ano kaya sasagot? Sir, boss, alanganin na, hapon na. Sige, okay lang magtrabaho ka. Hindi ko kayang magpuyat. Di, 1 oras lang. Ano ang isipin nun? 1 oras. Di gaano lang ibibigay sa akin yan. Mas may na pa manood lang ako ng TV. Di ba may ganon? Pero itong tinawag na ito, hindi po siya nagreklamo. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ang gusto ni Lord, pag tinawag ka niya, tumugon ka at huwag ka na magrereklamo. Pag napabilang ka na sa mga manggagawa sa ubasan, huwag mong tingnan trabaho ng iba. Tingnan mo yung pinagagawa sa iyo. Oo. Kasi hindi talaga pwede rito sabihin mo, matagal na ako dito sa Galilee, palagay ko naman. Pasok na ako sa langit. May buhok pa yan si Brother Opring noon. Kasama ko na yan. Hanggang ngayon, wala na siyang buhok. O, sasagutin ko naman, diyan nga naubos ang buhok ko sa iyo, pasaway ka eh. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos kasi inaabot talaga niya kung ano pangailangan ng tao. Alam niyo sa buhay po natin, iinsayo lang po natin na wag lang tayo maging marunong o magmamarunong sa Diyos. Yung bang nababasa mo na sa Biblia, yung bang sinasabi na ng Bible, na wag mong gawin yan, ito ang gawin mo, wag mong lalabanan. Akong tinuturo ko po sa church, ang pinakamabigat lang naman talaga na pag-aaral o pagtuturo sa church, hindi po yung wag kang iinom, wag kang mangangalunya, hindi po yun ang masakit sa mga miyembro. Ang pinakamasakit sa puso ng mga miyembro, yung magturo ng pastor, maging matapat kayo sa pagbibigay ng ikapo. Diyan po nagagalit. Oo, kaya nga sa oras ng bigayan, yung iba nasa CR. So diyan sila, galit na galit. Ang payo ko sa kanila, kung meron man kayong narinig mula sa Biblia, na talagang hindi nyo kayang gawin, okay lang na hindi nyo magagawa. Ang mahalaga lang dito, paniwalaan ninyo na yan talaga ang tama. Di ba kayo? Di ba sabihin ninyo, mahirap yan. Pero wag mo lang tutulan. Kasi pagka tinutulan mo na yon, kalaban mo na ang Diyos. Kaya dito mga kapatid, kahit ngayon ka lang umattend sa Galilee, basta't buong puso mong tinanggap si Kristo at isinuko ang iyong buhay, napakapalad mo. Kaysa naman sa 10 taong ka na rito hanggang ngayon, matigas pa rin ang kalooban mo. Hindi ka pa rin marunong magpatawad. No? Lagi ka pa rin nagagalit. Kaunting diferensya lang, galit ka na. Alam nyo, kahit abutin ka pa ng ilang taon dito, walang mangyayari sa buhay mo. Sinasabi ko lang po ang totoo mga kapatid. No? Kaya naman nating i-ensayo yan eh. Napag-aaralan naman yan. At itong pinakamaganda, kung ano yung depekto sa buhay mo, sa dami ng mga manggagawa rito, hanapin mo kung sino yung karapat-dapat mong dikitan. Huwag kang didikit doon sa alam mo namang lihis yung ginagawa sa kalooban ng Diyos. Oo. Ang dikitan mo, yung nakikita mo talaga na lahat ng pangangailangan mo sa espiritual, kaya niyang ibigay. Kasi ang tao, pag nakarinig na, dikitan mo yan, masagana buhay niyan. Akala nila, puro material. Pag masagana ang buhay natin, sabihin, may 2 klase po kasi tayong buhay. May tinatawag na buhay spiritual. Kung iyan ang makakatulong sa pagpapalago, doon ka sumiksik. So ngayon mga kapatid, tandaan po nating maigi na hindi pagalingan, hindi paliksahan ang langit. Oo, hindi ganon. Alam nyo, ang karapat-dapat, ang kinalulugdan talaga, yung may pusong sanay magpakumbaba. Minsan talaga, mabibigla ka.
Makakagawa ka talaga ng pangit sa sobrang bigla. Pero kasi ganito lang naman yan. Ang kasalanan at kayabangan, pareho lang yon. Sabi nga, ang kayabangan hindi dapat ipinang-aaraw-araw. Ang kasalanan dapat hindi rin pang araw-araw. Binabantayan mo din yun, siyempre, di ba? Kung alam mo na diyan ka bumagsak, o dapat matuto ka na. Naunawaan niyo po ba? Kaya ayun po mga kapatid. So ngayon dito, nakita natin na ang Diyos, napakabuti, napakasagana ng kanyang biyaya dahil ang tinitingnan niya, yung pagsunod. Pagsunod talaga ang tinitingnan dito. Kaya nga, anuman yung gagawin natin, talagang hindi po pwedeng itabi yung salitang paglilingkod. Napaka-importante ng paglilingkod. Yung ginagawa ng mga choir, hindi po. Tandaan nyo ha, magkaiba yung paglilingkod at saka paghahandog. So bakit sila umaawit? Siyempre, pinagkalooban silang ganong boses, ihahandog nila sa Diyos. Kasi ang totoo nun, hindi naman talaga kayo yung nasa ibaba ang inaawitan dito. Ang Diyos. Oo. Ang Diyos ang inaawitan nila. Kaya, ang buhay po natin, para malugod ang Diyos sa ating paglilingkod, sa paghahandog pa lang natin, dapat una na siyang malugod. Oo. Pagka maayos yung paghahandog mo, ang paglilingkod mo siguradong kalulugdan. So ganun kabuti ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya sa buhay po natin, huwag nating isipin yung siguro, hangang-hanga na sa akin ang Diyos, siguro talagang hindi na ako huli sa iba. Basta ito lang po, may papayo ko sa inyo. Sa paglilingkod, kung ano yung alam mo na binibigay sa iyo ni Lord, yun lang ang gampanan mo. O yun lang ang gampanan mo. Kung ano yung alam mo na binigay sa iyo ni Lord na tungkulin, yun yung gagampanan mo. Kasi ang gusto talaga ni Lord, marami ang maligtas. Sige nga, subukan natin dito, araw-araw dito tayo lagi. Palit-palitan, pag tapos ng choir, baba sila, tapos tayo naman na si baba, akit naman. Puro ganun lang, wala pong maliligtas. Maniwala kayo. Wala pong maliligtas sa ganun. Kaya, the best talaga na mapaglingkuran natin ng Diyos. Huwag din po ninyong isipin na ang choir walang maitutulong. Malaki impact niyan mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Kaya nga, hindi rin po simple ang kalagayan ng mga choir. Kasi kung meron kayong nababalitaan na kuminsan nag-aaway-away, sa choir po yon. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Di man nila gusto yun. Hindi nila gusto ang mangyari sa buhay nila, kaya lang, yun talaga tinatarget ng demonyo. Alam niyo kung bakit? Kasi, bago mangaral, yung mga espiritu na gumagapos sa ating mga kapatid, problema sa bahay, yung sa kanilang tahanan, pagpasok nila rito, yung mga choir talagang nagsikap sila na maging kalugod-lugod sa Diyos. Awitan pa lang, binabasag na nila ang kuta ng demonyo. Ngayon tanong, ba't mo Brother Opring, ba't mo naman nasabi yan? Kasi na-experience ko po yun. Na-experience ko yun nung may diniliverance ako. Biruin mo, itinuro pa yung pangalan ni Jesus. Nako, yan, Jesus na yan, wala yan, mahina yan. Grabe. Parang ayaw magpaawat. Kinuha ko yung gitara. Kumanta ko. Ang inawit ko yung Power of Love. Tinakpan yung tainga. Nangingisay, ayoko marinig yan. Masakit sa tainga yan. Okay daw, sinamantala ko na. Sinamantala ko. Kaya doon ko nakita, may power talaga ang pagkanta. May power. May purihin ng Panginoon. Kaya nga gusto ng demonyo, pag-away-awayin ang choir para magkasira. Kasi dahil iyan talaga yung number 1 na kalaban nila sa loob ng church. Kaya pag nangangaral na yung pastor, kahit na masakit yung sinasabi ng pastor, kasi hindi po lahat na nasa Bible, masarap pakinggan. Meron po talagang masakit pakinggan, lalo na kinakalaban yung ginagawa mo. Pero kapag nakarelease na sila sa mga awitan, tanggap na po nila yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya malaking bagay. Hindi po pwede na mangaral ang isang pastor talaga na masabi natin tagumpay kung wala yung choir. Kasi parang ganito lang yan.
ang choir, maiharin tulad ko sa hand tractor o traktora. Pagka dinaanan na yung palayan, dinaanan na ng malinis na, dadating na yung maghasik, malinis na. Madali na magtanim, di ba? Ay ang pastor, nagtatanim ng salita ng Diyos, linis na lahat yan. Oo, linis na lahat yung mga ayaw magpatawad, nagawa na lang magpatawad, umiiyak sila dahil sa mensahe ng kanta. Dahil yung kanta na yon, inalay sa Diyos. Kaya pagdating sa Word of God, pag nagsalita na ang pastor, tanggap na tanggap nila. Ibig sabihin, kaya nababago ang buhay. Kaya hindi nababago ang buhay kahit gaano pakikinig kasi hindi po sila nakarelate doon sa mga awitan. Kaya nga dapat sumasabay din po kayo sa pag-awit. Yung pagsayaw, malaking bagay din po yun. Pero sa pagkanta, iba talaga. Kahit yung hindi marunong kumanta, pwede sumabay. Bakit? Tumutugtog siya. Kaya may action pa yan. Pinupuri, sinasamba kita, ganon. So kaya mga kapatid, may kapangyarihan yung pagkanta. Hindi masamang manalangin, pero iba talaga ang pagkanta. Kasi yung pagkanta, dyan mo pinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung meron kayo nakikita sa terminal umaawit, huwag nyo sabihin, baliw, matindihan, in love kay Lord yan. Pinakamainam talaga yung, kung kayo'y mga mang-awit, nakalinya kayo rito, huwag lang dito. Huwag lang po dito kayo maawit. Kahit sa tahanan po ninyo, pwede nyong gawin yun. Pwede nyong gawin. Kasi dapat pinupuri natin, sinasamba natin ng Diyos sa lahat ng dako. May natutunan po ba kayo?